kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang kinikilala ng tunay na pagsamba, ang tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Ang unang pagbasa ay hango sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-79 na kabanata. Ang Panginoon ay naghahari, hayaang manginig ang mga tao. Siya'y nakaupo sa pagitan ng mga kerubin, hayaang igalaw ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Sion, at siya ay mataas sa lahat ng mga tao. Hayaang purihin nila ang iyong dakila at kasindak-sindak na pangalan, sapagkat ito ay banal. Ang lakas ng hari ay umiibig din sa kahatulan. Ikaw ang nagtatag ng katuwiran. Ikaw ang nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran kay Hakub. Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang tungtungan, sapagkat siya ay banal. Si Moises at si Aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote, at si Samuel sa gitna nila na nagsisitawag sa kanyang pangalan. Sila'y tumawag sa Panginoon at kanyang sinagot sila. Siya'y nagsalita sa kanila sa ulap na haligi. Kanilang iningatan ang kanyang mga patutuo at ang kabatasan na kanyang ibinigay sa kanila. Iyong sinagot sila, O Panginoon naming Diyos. Ikaw ay Diyos na nagpatawad sa kanila, bagaman ikaw ay naghiganti sa kanilang mga katha. Purihin ang Panginoon nating Diyos at sumamba sa kanyang banal na burol, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Ang ikalawang pagbasa ay hango sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-14 na kabanata mula unang talata hanggang ika-21 talata. Noong panahong iyon, narinig ni Herodes na tetrarka ang mga ulat tungkol kay Jesus, at sinabi niya sa kanyang mga tagapaglingkod, ito ay si Juan Bautista. Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya nga, ang mga mahimalang kapangyarihan ay kumikilos sa kanya. Ngayon ay dinakip ni Herodes si Juan at iginapo siya at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, sapagkat sinabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na makuha mo siya. Nais ni Herodes na patayin si Juan, ngunit natakot siya sa mga tao dahil itinuturing nila siyang propeta. Noong kaarawan ni Herodes, sinayawan sila ng anak ni Herodias na labis na ikinatuwa ni Herodes na ipinangako niya ng may panunumpa na ibibigay sa kanya ang anumang hingin niya. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi niya, ibigay mo sa akin dito sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang mga panunumpa at sa kanyang mga panauhin sa hapunan, iniutos niya na pagbigyan ang kanyang kahilingan at pinapugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Ang kanyang ulo ay dinala sa isang pinggan at ibinigay sa batang babae na dinala ito sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan at kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos ay pumunta sila at ipinaalam kay Jesus. Nang marinig ni Jesus kung ano ang nangyari, siya ay umalis sakay ng bangka ng mag-isa sa isang lugar na nag-iisa.
Pagkarinig nito, sinundan siya ng mga tao sa paglalakad mula sa mga bayan. Nang dumaong si Jesus at makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling ang kanilang mga may sakit. Pagsapit ng gabi, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Ito ay malayong lugar at gabi na. Paalisin mo ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng pagkain." Sumagot si Jesus, "Hindi nila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain." 5 tinapay lang at 2 isda ang mayroon kami rito. Sagot nila. "Dalhin ninyo sila dito sa akin," sabi niya. At inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda at tumingala sa langit. Nagpasalamat siya at pinagputol-putol ang mga tinapay. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Silang lahat ay kumain at nabusog, at ang mga alagad ay pumulot ng 12 bakul na puno ng mga pinagputol-putol na natira. Ang bilang ng mga kumain ay humigit kumulang 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magpaalam, hayaan po ninyong ishare ko sa inyo ang magandang article na ito sa babasahing Our Daily Bread na isinulat ni Mr. Richard W. Dehaan na pinamagatan niyang Karapat-dapat sa Pagsamba. Ang article na ito ni Mr. Dehaan ay may kaugnayan sa mga mabuting balita na aking binasa sa araw na ito. Hayaan po ninyong basahin ko para sa inyo ang kanyang article na isinalin ko sa Tagalog. Habang si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang biyanan sa disyerto, ang kanyang atensyon ay naakit sa isang kakaibang tanawin. Ang isang palumpong ay nasusunog, ngunit hindi ito natupo. Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang pangyayaring ito, ay nakarinig siya ng isang tinig. Basahin natin ang Exodo, 3 kabanata, 5 talata. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lalapit. Tanggalin mo ang iyong mga sandalyas dahil nakatayo ka sa banal na lupa." Ganito rin ang karanasan ni Joshua habang pinangungunahan niya ang mga Israelita patungo sa lupang pangako nang lumapit siya sa komandante ng hukbo ng Panginoon. Basahin natin ang aklat ni Joshua, 5 kabanata, mga talata 13 hanggang 15. Habang si Joshua ay malapit na sa Jericho, bigla niyang nakita ang isang lalaking nakatayo sa harapan niya na may hawak na espada. Lumapit si Joshua sa kanya at tinanong, "Ikaw ba ay isa sa aming mga kawal o isang kaaway?" "Alin may hindi," sagot ng lalaki. "Narito ako bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon." Si Joshua ay lumuhod sa lupa upang sumamba at nagsabi, "Ako ay iyong lingkod, Ginoo. Anong gusto mong gawin ko?" At sinabi sa kanya ng pinuno ng hukbo ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas, nakatayo ka sa banal na lupa." At ginawa ni Joshua ang sinabi sa kanya.
Ang mga karanasan ni Moises at Joshua ay malinaw na nagtuturo sa atin na ang isang banal na Diyos ay nangangailangan ng ating pagpipitan at paggalang. Totoo, hinihikayat tayong lumapit ng buong tapang sa trono ng biyaya at makapasok tayo sa presensya ng Diyos na may pagtitiwala dahil binuksan ni Kristo ang daan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus. Basahin natin ang Hebreo, ika-4 na kabanata, talata 16. Maging matapang tayo kung gayon at tumapit sa trono ng Diyos kung saan mayroong biyaya. Doon tayo tatanggap ng awa at makakahanap ng biyaya na tutulong sa atin kapag kailangan natin ito. Ang ating makalangit na Ama ay hindi ang tao sa itaas. Siya ang Diyos, ang isa na mataas at matayo. Bilang nag-iisang tunay na Diyos, siya ay karapat-dapat sa ating pinakamataas na pagsamba at papuri. Basahin natin ang Isaiah, ika-6 na kabanata, unang talata. Sa taon ng pagkamatay ni Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Siya ay nakaupo sa kanyang trono, mataas at matayo, at napuno ng kanyang damit ang buong templo. Hindi lamang ninanais ng Diyos ang ating debosyon at paggalang. Siya ay karapat-dapat nito. Siya ay karapat-dapat sa ating taus-pusong pagsamba. Karapat-dapat ang Diyos sa ating pagsamba. Karapat-dapat siya sa ating papuri. Dakilain siya ng pasasalamat. Masaya ang aming mga tinig na itinataas namin. Sa puntong ito natatapos ang article ni Mr. Richard W. D. Haan na inilathala sa kilalang babasahin para sa mga Kristiyano, ang Our Daily Bread. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral gaya ko. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.